Morning guys! Masiglang bati ni Charlotte nang lumabas sa VIP elevator na may bitbit na dalawang kape. Morning! Bati ni Sam. Inayos ni Kyla ang table. Nasabi na ni Adam sa kanya kagabi na magsisimula na to bilang vice president pero sa office muna ni Adam ang pwesto nito. Girls! Wika ni Marco nang lumabas sa opisina ni Adam. She's our new vice president pala, si Ma'am Charlotte. Ma'am, sila pala ang mga secretary. Hi ma'am! Bati ng mga to. Morning ladies. By the way, wala pa akong secretary so ang secretary muna ni Adam ang hihiramin ko. Sino ba sa inyo? Tanong nito. Si Ma'am Kyla. Sagot ni Marco sabay turo kay Kyla. Hello ma'am. Bati ni Kyla at ngumiti. I see. Sabi ni Kyla. Tatawagan lang kita kapag may kailangan ako. Okay po. Sagot ni Kyla. Sige girl, start na ako ng work. Paalam ni Charlotte at pumasok sa opisina ni Adam. Nagulat siya na nandito na ito. You're so early. Wika niya at matamis ng ngumiti. Time is gold. Sagot ni Adam at napasulyap sa dalagang naka-office skirt pero formal pa ring tingnan. Kung tutuusin, hindi masama ko itong nakatalik niya ng gabing yon. Diyan palang table mo, i-assist ko na lang si Marco. Kinuha niyang cellphone at chinat si Kyla para magpadala ng kape. Ma'am, ito ho ang table mo. May computer ka rin, sabi ni Marco. Oh, nice! Puri ni Charlotte at mahinhin na naupo at saka napatingin sa bagong modelo ng laptop. May company naman ang pamilya ninyo, pero bakit gusto mo pang maging vice president dito? Tanong ni Adam. Nagpa-imbestiga ka. Nakangiting sabi ni Charlotte na di naman na-offend. Normal lang namang gawin ko yon, right? Yes, don't worry, hindi ako na-offend, sabi ni Charlotte. Pero maiba, gusto ko lang ma-experience na maging employee sa ibang company. Besides, gusto kong makita ka araw-araw. Di na sumagot si Adam at pinagpatuloy ang pagre-reply sa mga emails. Minsan si Marco ang secretary ni Nat ang gumagawa nito pero minsan mas gusto niyang siya mismo kapag may oras siya. Adam, ani Charlotte at lumapit dito na may dalang isang kape. Pampagising. Napalingon sila nang bumukas ang pinto sabay pasok ni Kyla na may dalang kape. Morning! Bati ni Kyla at saka lumapit sa asawa pero nakita niyang may kape na sa harapan nito. Marco, gusto mo ng kape? Tanong niya at tumarap kay Marco kaya napatingin si Marco kay Adam na nag-warning ang mga mata na kapag kukunin niya ay may masamang mangyayari sa kanya. Didn't I ask you to bring a cup of coffee? Tanong ni Adam. I thought si Marco. Ani Kyla, inirapan ng asawa nang di nakatingin sa Charlotte. Gusto ko ng black coffee. Sagot ni Adam. This is black coffee, sagot ni Charlotte sabay tulak ng kape niya palapit kay Adam. I prefer the hot one. By the way, Marco, di ba gusto mo ng coffee? Tanong ni Adam sabay tulak ng kape palayo sa kanya at inabot ang kape na bigay ni Kyla. Sa'yo na to, Marco. Thanks, Charlotte, but I'll drink this coffee. Sabi niya sabay taas ng hawak na kape. It's okay, ani Charlotte at gumiti. It's just coffee. Inumin mo na to, Marco, bago pa lumamig. Thank you, ma'am. Pasalamat ni Marco at kinuha ang kape dahil kapag hindi niya kukunin, tiyak marilintikan siya sa boss. Balik na ako sa trabaho. Paalam ni Kyla at tumalikod na saka lumabas. Nakasimangot siya habang mabagal na naglalakad. Asawa ko, bulong ni Adam. Sabay akbay sa kanya kaya nagulat siya. Bakit nandito ka? Talong niya at mabilis inalis ang kamay ng asawa bago pa may makakita sa kanila. May kailangan ka pa? Sinundan lang kita, ani Adam. Bumalik ka na at inumin ang kape mo, baka lumamig. Galit ka? Tanong ni Adam sabay hawak sa kanang kamay ni Kyla, pero mabilis ding hinilan ni Kyla. Ano ba? Umayos ka nga. Ayoko may issue. Sa gwapo kong to, ide-deny mo lang ako? Hindi ako nakikipagbiroan, Adam. Wala ako sa mood. Sagot niya. Huwag kang mag-alala, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Pagbibigay ng assurance ni Adam. Di naman kaya pinapapili Nakapag-usap na sila kagabi kaya't naihanda niya ng sarili. Ewan ba niya anong kamalasan ang humabol sa kanya? Puro may karabal siya sa mga lalaki. Noon kay Nick. Tapos ito ngayon, may isang ahas ding dumapo sa asawa niya. Hindi nga. Gusto ko lang malaman na no matter what, I will always choose you. Sabi ni Adam, tsaka inakbayang muli ang asawa. Napatingin si Nick sa kanila nang lumabas sa opisina. Lalong hinigat ni Adam ang asawa at walang balak bitiwan ang pagkakaakbay sa balikat nito. I heard may bago tayong vice president. Sabi ni Nick na nasa balikat ni Kyla ang mga mata. Yes, maybe you know her. Charlotte Ganzon?
Halos lahat ng nasa business world dito sa Iloilo kilala ko. Inalis ni Adam ang kamay sa balikat ni Kyla na masatisfy sa naging reaksyon ni Nick. See you later, bulong ni Adam, malapit sa tenga ni Kyla pero dinig naman ni Nick. What's going on, Kyla? Tanong ni Nick nang makapasok na sa opisina si Adam. Hindi ko alam, bakit? Between you and Adam, di ba ang sabi mo, hindi mo siya boyfriend? Hindi na rin siya naniligaw pa sa'yo. Hindi nga, pero anong pakialam mo? Ba't ba napakatigas ng puso mo? Pikong tanong ni Nick. Lumayo tayo, Kyla. Kung gusto mong umuwi sa lugar ninyo at magsimula ng gym business mo, gagawin natin. Magpatay tayo ng gawin mo ang gusto mo para sa anak natin, pero wag mo akong isama, Nick. Wala tayong pag-asa dahil matagal na tayong tapos. Kyla, ano pa bang gusto mong gawin para mapatawad mo ko? Kahit para na lang sa anak natin, gagawin ko. Pakiusap ni Nick. Wala, sagot ni Kyla. Wala kang gagawin dahil tapos na tayo, please. Kung may pag-uusapan man tayo, para na lang sana kay Kayon. Ayoko na talaga, Nick. Sagot niya at iniwan ang binata, saka bumalik sa pwesto. Uy, ang sweet ni Sir Nick, tukso ni Dayan. Nag-usap lang tungkol sa anak namin. Anak nga lang ba? Pilyong tanong ni Sam. Kasi nakikita namin, mahal ka pa ni Sir Nick. Tapos na kami at walang comeback na mangyayari, okay? Sabi niya. Grabe ka, as in wala na ba talaga? Sure ka? Pangulit ni Sam. Yes, balik na nga kayo sa work ninyo. Baka mamaya masita pa tayo eh. Saway niya at nag-focus sa trabaho. Bandang 12:00 nagpaalam ang mga kasama na magla-lunch kaya't inayos na ni Kyla ang table at tumayo. Tara, lunch! Yaya ni Nick nang lapitan siya. Kaya kong kumain mag-isa. Sagot niya at napatingin kina Adam at Charlotte na lumabas ng opisina. Mag-lunch kayo? Tanong ni Nick. Yes, sagot ni Charlotte at pinupot ang mga kamay sa braso ni Adam. Tara, sama ka na sa amin, Kyla. Yaya ni Adam. Maiba na ako, sagot ni Kyla. Sure, sabay na kami ni Kyla. Sabat ni Nick at tinakbayan to. Mas marami, mas masaya. Treat ko na. Nick, tawag ni Rhea nang lumabas sa elevator. Sabay tayo mag-lunch, di ba? Right, sabi ni Adam na pasimpleng inalis ang kamay ni Charlotte. Mas marami, mas masaya, kaya tara, lunch tayong 5. Napilitan si Kyla sumama sa mga to. Sa Italian restaurant sila ni na Victor pumunta na makahanap ng available table na unang naupo si Kyla. Hinila ni Nick ang upuan sa tabi niya. Thanks! Nang maunahang maupo si Nick sa tabi ni Kyla, may extra seat sa tabi ni Rhea. Dito ka na, Nick. Sabi ni Rhea kaya't inis na naupo si Nick sa tabi ng dalaga. Dito na ako. Sabi ni Charlotte tumabi kay Adam kaya napagitnaan nila to ni Kyla. Na maka-order sila, wala silang imik habang kumakain. Parang gusto tuloy ni Kyla maubos agad ang pagkain na makalayas na. Masarap talagang pagkain dito, sabi ni Charlotte para basagin ang katahimikan. Yes, sobra. Kaya favorite ng family namin ni Nick na dito palagi kumain. Pagsang-ayon ni Rhea. Naramdaman ni Kyla ang mainit na kamay ng asawa. Humawak sa kamay niya sa ilalim ng mesa. Sinubukan niyang bawiin ng kamay pero hinigpitan ni Adam ang pagkakahawak. Dito ko rin madalas dinadala si Kyla noon para mag-lunch or dinner date. Sabi ni Nick at napatingin kay Kyla. Well, based on your opinion, ani Adam, binitawan ng kamay ng asawa nang kurutin siya nito. Tingin ko madalas kong dalhin dito ang asawa ko. May asawa ka na? Tanong ni Rhea. Yes, sagot ni Adam pero napangawi nang muli siyang kinurot ni Kyla sa hita niya. What I mean is in the future. Syempre mag-aasawa talaga ako. Bagay kayo ni Charlotte, sabi ni Nick. I don't love her. Diretsahang sabi ni Adam. We're just friends. Diyan nagsisimula ang lahat sa pagkakaibigan. Ani Nick kaya nangiti si Adam. Really? Paano yan? Kaibigan ko rin si Kyla. Ani Adam kaya napalunok laway si Kyla. Tila uminit ang paligid kahit aircon naman kahit napainom siya ng tubig. It's a tie, ani Rhea at ngumiti. Napatingin sila kay Charlotte nang tumunog ang cellphone nito kahit sinagot nito ang tawag. I'm sorry guys, punta lang akong SM. Nalimutan ko magkikita pala kami ni Mommy. Mag-taxi ka na lang, sabi ni Adam na kulang na lang tumalon sa pagpapasalamat. Ganun na nga, sorry, okay lang ba na malate ako kahit 1 oras? Sure, kahit wag ka nang bumalik. Pagbayag ni Adam. If mahalaga ang pagkikita ng mommy nyo, family first tayo. No, balik ako, samahan ko lang siya dahil may bibiling gift para sa pinsan ko. Ani Charlotte tumayo at saka umalis na. Na matapos sila, sabay din silang bumalik sa opisina gamit ang company car. Salamat Nick sa libreng lunch,
Pasalamat ni Kyla na makalabas na sila sa elevator. Okay lang, next time ulit pero sana tayong dalawa na lang, sabi ni Nick. Wala sa mood si Adam patulan si Nick at dumiretso siya sa opisina. Boss, ani Marco, kumain ka na? Yes boss, nakita kami ng asawa ko sa labas. Boss, sure ka? Hindi mo natatalongin o paimbestigahan si Ma'am Charlotte? Nagdududang tanong ni Marco. Di na, sagot ni Adam. Hindi ba talaga ma-restore ang CCTV? 6 to 1 year lang capacity ng CCTV camera ng hotel. Kaya after 1 year automatic na de-delete ang old footage. Reality lang tayo sir. Hindi to pelikula na after 5 years may copy pa sila ng CCTV footage unless may nag-save mismo. Sagot ni Marco dahil lahat tatanong niya na sa hotel. Yaan mo na, sabi ni Adam at napabuntong hininga. Nagsisisi tuloy siya kung ba't niya agad pinasikaso noon. Di naman niya akalaing makikilala niya si Kyla na magpapabago ng pananaw niya sa buhay. Isa pa, sobrang busy din talaga niya sa Espanya. Ay, ito na pala boss ang pinapakuha mo sa akin, sabi ni Marco, sabay bigay na maliit na box sa kanya. Salamat. Pasalamat ni Adam at tinago sa drawer ang bigay ni Marco. Nakakapagtaka lang boss. Di na nila mahanap ang list ng hotel guest noon ay may tumawag sa akin nakita na nila, sabi ni Marco. Hayaan mo talaga. Hindi mo mahahanap pag may pumipigil. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Inutusan niya si Marco na kung pwede ito munang pumunta ng kabilang building para makipag-usap sa sekretary ni Victor. Tinawagan ni Adam ang ilang mapagkakatiwalaang tauhan sa Espanya para kumustahin ang company at humingi ng breakdown sa ginastos this week. Adam, sorry. Si Charlotte nang pumasok. It's okay. Charlotte, can I talk to you for a while? Sure. Lumapit to kay Adam at tumayo sa harapan nito. I have something to give you, sabi ni Adam at nilabas sa malit na box mula drawer. Nagulat at kinabahan si Charlotte. Magpo-propose ba to sa kanya? Binuksan to ni Adam at pinaharap kay Charlotte para makita nito ang laman. Manghang nakatingin ang dalaga sa magandang higaw pero isang piraso lang. 5 years ago, you left this earring sa hotel room. I kept it. Para pag magkita tayo ulit, isasauli ko sa'yo. Sabi ni Adam, titig na titig sa mukha ni Charlotte. Yeah, I lost it. Oh my gosh. I didn't expect na makita ko pang muli. Doon ko pala naiwan. Nasa pa bang other half nito? Tanong ni Adam. I think wala na. Sad to say, pati kaparehas nito na wala rin or na-misplace ko lang. Since nawawala palang kapares nito, can I just keep it? Kunin mo na lang pag makita mo ng kapares ito pero pag hindi, remembrance ko na lang. Pwede ba? Sure. Sa'yo na lang yan. At kapag nakita kong kapares, ibigay ko rin sa'yo. Nakangiting pagpayag ni Charlotte. Yun lang. Salamat. Pwede ka nang bumalik sa pwesto mo? Daddy Nick! Tirinikay habang sinilubong si Nick na may dalang malaking teddy bear. Wow, that's for me po. Yes, baby. Where's your mom? Sa bahay po, inosenteng sagot ni Kai. Celine, nasa taas ba si Kyla? Yes po, sir. Balita ko inopera ng pinsan mo Kamusta na siya? Tanong niya. Okay na po, makakalabas na po next week. Buti na lang talaga. Tinulungan kami ni Sir Adam. Tinulungan? Saan? Financially po. Siya ho nagbayad ng hospital bills namin. Masayang sagot ni Celine. Ganun ba? Ani Nick na naigayong ang kamao. Iba ang trato ni Adam kay Kyla kaysa ibang employee kaya hindi siya naniniwalang wala tong pagtingin kay Kyla. May tanong ako, palagi bang nasa bahay niyo si Adam? Di naman ho, sagot na Celine. Sige ho, balik na ho ako dahil baka nainip na si Manang sa paghihintay. Paalam niya, tinalikuran si Nick dahil ayaw niya magsinungaling. Baby, may tanong si Papa ha? Ano po yon? Tanong niya. Si Adam, palagi ba siyang pumupunta sa inyo? Si Daddy Adam po, minsan po, nagdi-dinner. Pag-amin ng bata, kaya kumulo bigla ang dugo ni Nick. Dinner? Natutulog ba siya sa inyo? Hindi po, sagot ng bata sabay iling kaya nakahinga na maluwag si Nick. Pero natutulog po kami ni Mommy sa bahay niya. Dagdag ni Kai na kinagulat ni Nick. Pakiramdam niya'y binuhusan ng malamig na yelo ang buong katawan niya. Sinakay niya si Kai sa kotse at nagmaneho patungo sa bahay ng mga magulang para mahiram ang bata. Ba't parang binagsakan ka ng langit? Tanong ng ina. Mom, am I too late? Saan? Kay Kyla. Sagot ni Nick at napahilamos sa mukha. Di pa ba kayo nagkaayos? Ayaw na niya Malungkot na sabi ni Nick. Mom, you know how much I love her. You knew everything about us. She's my first love. Alam mo kung gaano ko siya minahal at pinadirektahan. But you hurt her. Malungkot na sabi ng ina.
Kung ayaw na talaga niya, give up ka na. Nandiyan naman si Rhea. She's a smart girl and she loves you so much. Maayos naman ang setup niyo pagdating sa bata. Just move on. I can't. I love her so much, Mom. Oo, nagkamali ako nun dahil nadala ako sa galit sa sarili ko at sa nangyari, but believe me, hindi ko kayang mawala siya. Patawarin mo na ang sarili mo, Nick. You still have Kai. Tibayin mong loob mo para sa anak mo. Lalong lumukot ang mukha ni Nick. Kung alam lang ng ina ang totoo. Tita Rhea! Tiri ni Kai at tumakbo para salubungin si Rhea na papasok. Oh, hello, baby. Bati ni Rhea at saka niyakap si Kai. Ang cute kasi nito at masarap pa sila ng pisngi. Iha! Masayang bati ng ina ni Nick. Mabutit na padalaw ka. Yes po. Balita ko po kasi nandito si Kai kaya dinalaw ko, sagot niya. Kahit galit siya sa ina nito, she cannot afford to hate this adorable kid. Iha, dito ka na mag-lunch ha, tamang-tama. Nagpaluto ako ng pansit molo, sabi ng ina ni Nick. Luto na yun kaya kumain na tayo. Wait lang ha, iyahin ko lang dito sa labas. Iniwan muna niya ang dalawa. Grandma, sama, sabi ni Kai, sumunod sa lola. Ba't nandito ka? Tanong ni Nick. Alam kong di ka masaya pero trust me, hahanap-hanapin mo magandang mukhang to kapag nawala ako. Ewan ko sa'yo. Nick, bakit dinadala mo pa rin si Kai dito? Bakit hindi? Karapatan naman niya na makilala at makabonding ang pamilya ko. Napabuntong hininga si Rhea. Alam kong kasalanan ko ang lahat. Nick, I'm sorry. Now you're sorry. I really am, ani Rhea. I was too young and tactless. Hindi ko iniisip ang magiging consequences ng action ko. You ruined my life, Rhea. Pangbibintang ni Nick. You ruined everything. Minahal lang kita ng sobra. Ano bang gagawin mo para mapatawad mo ako at mahalin? Nakaramdam ng lungkot si Nick. Mahal niya si Kyla, pero di niya kayang saktan si Rhea kahit naubod to ng pagka-spoil brat. The fact na mas inuna pa niya si Rhea kaysa kay Kyla kapag nagkasabay na magkaproblema ang dalawa. Just keep your mouth shut, Rhea, please. May pakiusap na sagot ni Nick. I did. Ani Rhea at napatingin kay Kai na lumabas mula kusina, naupo sa couch sa kaniyakap ang teddy bear. Pero hindi ka ba naaawa sa kanilang mag-ina, Nick? Kaya nga pinanagutan ko sila, di ba? Do you think that's the best solution? This is, giit ni Nick. They deserve to know the truth. Nagsisising wika ni Rhea. Are they? Tanong ni Nick. Are you ready for the consequences? Di makaimik si Rhea, alam niya. Mahal na mahal ni Nick si Kyla pero ito ang taong hindi na natuloy ni Rhea. Ang sasabihin ng dumating ang mommy ni Nick. Eto na ang molo. Masiglang wika ng mommy ni Nick. Kain na tayo. Yaya ni Nick at sumunod sila sa dining room. Baby, kain kang marami kasi masarap tong pansit molo ni Grandma, ha? Magiliw na sabi nito at nilagyan ng pansit ang mangkok ng apo. Thank you, tita. Alam mo talagang favorite ko. Nakangiting pasalamat ni Rhea at humigop ng sabaw. Mom, anong oras uuwi si Daddy? Tanong ni Nick. Hindi ko alam. Alam mo namang paiba-ibang schedule ng ama mo. Napatingin sila kay Rhea nang bigla na lang tong naduwal. Are you okay, Iha? May nakain ng siguro ho kaya sumama ang pakiramdam ko. Excuse me po, magbabanyo lang ako. Alam niya ang banyo. Nick, I think she needs you. Napabuntong hininga si Nick at sinundan ng dalaga. Suka to na suka sa banyo nang lapitan niya. I'm sorry baka... Rhea, please don't tell me you're pregnant. Seryosong saad ni Nick. Natigilan si Rhea tumingin sa kanya. I'm not. I was drunk last night kaya may hangover pa ako. I hate liars, Rhea. Katatapos ang menstruation ko kahapon so don't worry. Wika ni Rhea, ngumiti kay Nick para hindi ito mag-alala. I'm fine. Kinuha ni Nick ang tissue at inabot sa kanya sabay hagod ng likod nito para kumalma. Iwan mo na ako, kaya kong sarili ko. Sabi ni Rhea pero di nakinig ang binata. Matyagang hinintay siya hanggang matapos siyang sumuka. Asawa ko, sabi ni Adam nang pumasok si Kyla. Agad niyakap niya to sa bewang at hinalikan sa mga labi pero lumayo rin agad si Kyla. Relax, wala sila dito. San sila? Tanong niya. May pinagawa ako kay Marco at umalis muna si Charlotte. Nag-iingat lang ako. Baka makita tayo nila tapos kung ano pang sabihin tungkol sa akin. Are you afraid of them? Tanong ni Adam. Umiiwas lang ako sa gulo. Hayaan mo sila, asawa ko. May binili akong cake. Kain tayo? Yaya niya at saka hinawakan si Kyla sa kanang kamay. Masarap to. Inilan niya ang upuan saka pinaupo ang asawa. Baka makita tayo ni Charlotte.
Ano naman? Kumakain lang tayo, hindi naman tayo nagkakainan. Biro ni Adam kaya't uminit ang pisngi ni Kyla nang maalala ang ginawa nito sa kanya. Here, trust me, magugustuhan mo to. May gagawin pa ako sa labas eh. Hayaan mo ng trabaho. Break time mo, kaya samahan mo muna ang asawa mo, okay? Nilagyan niya ang plato ng asawa. Tinikman ni Kyla. Masarap nga ang cake. Masarap, 'di ba? Tanong ni Adam kaya tumango si Kyla bilang pagsang-ayon. Umuwi na ba ang anak natin? Nasa bahay na raw sila, sabi ni Celine. Sagot ni Kyla na maganang kumain. Lagyan natin ng CCTV ang bahay mo para malaman mong ginagawa ni Kai or kung nakarating siya ng bahay kapag di mo sila makontakt. Mahal ba yun? Don't worry, mura lang. Akong bahala, okay? Pero sa sala lang ha. Di ako sanay na may nakakakita ng ginagawa ko. Oo, sa sala lang. Pagsang-ayon ni Adam. Here, try mo tong milk tea. Alok ni Adam. Di ka naman prepared, no? Napailing na tanong ni Kyla. Kakaiba kasi ang kilos at setup ni Adam. Di naman gaano. Actually, ngayon ko lang to naisip. Sabi ni Adam at ngumiti. Ang alin? Itong merienda kasi para siyang date. Ani Kyla. Simple date nga kasi wala tayong time palagi. Siyempre, hindi ka malusot kay Charlotte kasi baka magtampo. Sabi ni Kyla sabay irap sa asawa kaya napangiti si Adam. Bakit? May nakakatawa ba at ngingiti-ngiti ka pa dyan? Wala naman. Sagot ni Adam na sinubukan umayos dahil tila umuusok ng ilong ng asawa. Ang cute nito kahit naaliw siyang pagmasda ng mukha nito. Huwag kang ngumiti, hindi nakakatuwa, saway niya. Okay, pero may bibigay pala ako sa'yo, sabi ni Adam. Kinuhang malit na velvet box at ibinigay kay Kyla.